Usapan natin yung kanyang extradition. O eto, pakinggan ninyo mga boss. Inaasahan didesisyonan ni Pangulong Bongbong Marcos ang posibleng extradition ni Pastor Apollo Kibuloy sa Amerika sa mga susunod na linggo. Ayan, dahil maganda yung ginagawa ni Pastor, nakikita nila yung mga ginagawa ni Pastor, sampal sa mga mukha nila. Kasi hanapan ka talaga ng tao. Pag na-expose to, itong mga ginawa ni Pastor sa simbahan niya. Actually, ang simbahan ni Pastor sa buong mundo. Mantakin mo 240 na cities sa buong mundo. Meron siyang simbahan dito sa Pilipinas. Pinakamalaking simbahan niya nandiyan sa Davao City. Tingnan mo yung ginawa niya sa Davao. Nakita niyo yung ginawa niya sa Davao City. Mga properties yan. Walang pera ng gobyerno. So every time na nakikita nila yan, naiinggit sila. Takot na takot sila kay Pastor. Threat talaga si Pastor. Kasi pag lumabas lahat ito sa tao, halimbawa, yung mga properties na yan, binuksan sa taong bayan, at makita na, tinatago pa nila yan, ha? Hindi pa nila yan pinapagamit sa mga Pilipino. Paano kung binuksan nila yan? Tapos sige, pumasok kayo para makita ninyo. Masama ba talagang leader ito si Pastor? Masamang tao ba talaga ito? O tingnan mo kung anong ginagawa sa amin. Libre eskwela, libre kain, libre bahay, libre ganito. Lahat libre. O, masamang tao yan? Maniniwala kayo sa 10 testigo na kung ano-ano yung mga binabato sa kanya, samantalang yung mga testigo na yun, lahat puros may mga bad record sa kanila. Tinanggal nila yun sa simbahan nila dahil masasama ang mga ginagawa. Gumanti lang. Ginamit ng gobyerno. Ayan, katulad yan, si Risa, sabi nung Rene. Dahil galit si Risa dito, dahil ito si Pastor, maraming mga tumulong ito kay Pangulong Duterte para masawata ang NPA. Kaya ayan, tinatrabaho siya. Kita mo si Risa, kinuha yung mga testigo na yan. Yung mga testigo na yan ginagamit nila dyan sa Senado. Yung isa bumaliktad na. Lahat yan, may mga masasamang record yan. Nakalista lahat yan. Yung mga records nila na masama. Pumirma sila. Pinirmahan nila yung kanilang mga reason bakit sila pinaalis sa simbahan. Lahat yun tiniwalag sa simbahan. Yun yung mga bumaliktad sa kanila. Lahat ng mga miyembro nila ngayon, wala mang reklamo. 8 milyon sila sa buong mundo. Tapos may 10 bumaliktad. Putya, paniniwalaan yung bumaliktad. Hindi ba kayo mga gago? So ngayon, eto problema. May kaso ngayon si Pastor dito. Hinarap niya yung kaso niya rito. Hanggang ngayon nakakulong siya. Tapos, mahina yung kaso niya dito. Mahina yung kaso niya dito. Anytime soon, dapat si Pastor, i-release na nila to. Kasi ang tagal nang hinihiring yung petition to post bail niya. Marami na silang mga ebidensyang pinakita, walang maipakita yung kalaban. Hanggang ngayon ginigipit pa rin siya, hindi pa rin siya binibigyan ng hearing. Ngayon, dahil alam nila na pag nagkaroon ng hearing, baka makumpel yung korte na pagpiansahin ito si Pastor o kaya baka ma-dismiss yung kaso. Kasi nga, mahina Walang ebidensya. Tandaan ninyo, 4 na kaso dyan ha. Na-dismiss na sa Davao. Dismiss na yan. Binuhay lang. Dinagdagan ng isang Nobel. Yung human trafficking. Kaya siya nakakulong ngayon. Human trafficking din yung ginawa kay Harry Roque. Kaya hindi makauwi si Harry Roque dito. Human trafficking din yung ginawa kay Alice Guo. Kaya nakakulong si Alice Guo. Si Pastor, wala man siyang human trafficking. Bakit? Kasi yung sinasabi nila na yung mga miyembro, pinagbibenta, pinipilit magbenta, fundraising man tawag doon. Yung mga miyembro, pinaghahanap ng mga mare-recruit or kung ano man, mare-recruit na mga miyembro ng simbahan nila, ginagawa man niya ng ibang simbahan. Chris VA USA, mabuhay ka. Ginagawa man ibang simbahan yan. Yung mga misyonaryo, ginagawa man niya, nagbabahay-bahay. Yung ibang mga simbahan, ganun din naman. Nag-offer din naman sila ng mga bagay-bagay, fundraising, nagbebenta sila para meron silang pangtustos sa kanilang mga mga aktibidades sa simbahan. Katulad si Pastor, ang dami niyang pinagagandang mga lugar. Ang dami niyang pinakakain ng mga miyembro. Ang dami niyang pinapaaral ng mga miyembro. Ang dami niyang mga pinapakain ng mga miyembro. So normal man yun. Normal man na magkaroon ng fundraising. So kung halimbawa ako, miyembro ako ng simbahang Katoliko, for some time, nagbenta rin naman ako ng produkto nung nung simbahan namin. Nagbibenta ako mga leche flan. Bawat simbahan naman may ganyan, may mga fundraiser yan. Sa KOJC, aggressive lang kanilang fundraising kasi nga, madami silang plano, madami silang ginagawa. Meron silang 70,000 seating capacity, meron silang eskwelahan, meron silang ganito. Napakarami nilang gusto at pangarap para sa kanilang simbahan. Kaya, ayan, maunlad sila. Ang problema kung pinupush ka niya na magtinda, pinupush ka niya na kumita ng pera para sa simbahan. Tapos, kinuha niya lahat yung pera na yon. Tapos, inangkin niya lahat yung pera na yon. Buti sana kung ganun. Hindi Nung nakuha nila yung pera na yon, nilagay nila sa isang sisidlan, Commonwealth sila Yung pera na yon, mga bossing, na nakukolekta nila, sa kanilang lahat yun. Nilalagay nila sa mga proyekto nila. Dito. Wala man doon napunta kay Pastor.
Wala man doon pag-aari kahit isa sa mga yan si pastor. Lahat ng property nila, ang may-ari yan, bawat miyembro nila. Ganon sila. Oh, mga walang hiya kayo. So lahat naman tayo ganyan. Ginagawa lang nilang, pinapapangit lang nila yung konteksto, yung istorya para magmukhang masama yung tao. O ngayon, dahil sa gusto nilang mangyari kay pastor, ilalabas na natin lahat ng mga magagandang ginawa ni pastor diyan sa kanyang simbahan para magising yung taong bayan, kasi nakita na ng taong bayan doon sa 16-day siege kung gaano katitino itong mga tao nito, gaano katatalino, gaano kaayos, hindi mga bastos. O, di ba? Tapos ngayon si pastor na naman, dahil palpak ang flood control, palpak ang impeachment, si pastor na naman. May kaso siya dito ha. Gusto siyang i-extradite sa Amerika. Imagine niyo yan. Pwede ba naman yun? Na ang tao habang ikaw yung Pilipino, ito naman hindi naman dual citizen si pastor, hindi naman siya American citizen. Citizen siya ng Pilipinas. May kaso na siya sa Pilipinas. Umaandar na yung kanyang kaso sa korte. Mantakin mo. Gusto pa siya ipadala sa korte sa ibang bansa. Kung di ba mga gago yung mga yan? Illegal yun eh. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, kailangan pang pag-aralang mabuti ng pamahalaan ng hiling na extradition ng US government. Nais ng Amerika na malitis ang pastor sa kanilang bansa sa mga kaso nito tulad ng child sex trafficking, fraud at bulk cash smuggling. Sabi ni Jose Castro, may dalawang opsyon ng Pilipinas base sa extradition treaty. O, ano yung option? Ano yung option ha? Again ha, lahat ng mga ikinakaso na yan kay pastor, ha, lahat yan na-dismiss na dito. Binuhay lang ulit. Yung mga kaso niya dito, tsaka yung mga kaso niya sa Amerika, parehas lang. Pati testimonya ng mga testigo, parehas. Yung testimonya ng testigo rito at tsaka yung testimonya ng testigo doon, parehas. Parehas lang. Ngayon, nadidismiss na yung mga kaso doon. Nadidismiss na. Akala nyo ba takot na takot si pastor na mapunta sa Amerika? Ang kinakatakot lang ni pastor, mga bossing, is yung rendition. Kasi mahirap kalaban ng Amerika. O, pag kalaban mo ang Amerika, nangyayari na yan. Nangyari na yan sa Venezuela. Di ba, nakita niyo yung presidente ng Venezuela noong nakaraan, bigla nilang kinidnap. Nangyari na yan sa ibang mga ibang mga bansa diyan sa Latin America. Na kinuha nila, tapos habang nasa pangangalaga nila, namamatay. O katulad diyan yung Epstein. 'Di ba? Yung Epstein, nahuli nila yun, ikinulong nila. O 'di ba namatay sa kulungan yun, mga bossing. Yun ang problema. Ang problema kasi dito, dahil mahina yung kaso ni pastor sa Amerika at mapapahiya ang Amerika sa kanya, dahil sisingilin talaga sila ni pastor sa lahat. Mantakin mo 8 years. Yung kaso niya na doon, 8 years. Gusto na nung korte doon na solusyonan na yun. Kaya nadidismiss na yung mga kaso doon kasi walang ebidensya . So imaginein mo, ang nakakatakot lang nito, baka ilipad nila si pastor doon. Tapos may mangyaring masama sa kanya. Either may mangyaring masama sa kanya sa loob ng kulungan, or may mangyaring masama sa kanya habang tinatransport. Kasi tinan mo pag tinusukan ka dito ng cyanide, in-injectionan ka ng cyanide, hindi matitrace sa katawan mo yung cyanide. Ang magiging cause of death mo, alam mo kung ano? Cardiac arrest. Cardiac arrest, mga bossing. Pag tinusukan ka ng cyanide, dito sa pagitan ng mga daliri mo sa paa. Christine Singson, praying for all of you there. Thank you very much, mabuhay ka. And kay Padbon, Sir Kalan, balik nyo sa Geneva, Switzerland. Malapit na. So pag tinusukan ka sa pagitan ng paa mo, matitrace pa ba yun? Karayom, in-inject yung cyanide. Heart failure ka, mga bossing. Yun ang problema. Baka gawin nila yun kay pastor, tapos wala na. Kawawa naman siya, di ba? Kasi hindi pa siya humaharap sa mga kaso niya doon, hindi na siya makakarating doon ng buhay. Bigyan lang ng assurance ng Amerika na si pastor ay makakarating sa Amerika ng maayos, matiwasay, at kung hindi man siya makakapag-bail doon, siya ay ipapasok sa bilangguan. Mabigyan lang ng assurance yung gobyerno natin, lalong-lalo na yung mga members ng KOJC, na nothing will happen to pastor. Haharapin niya yung mga kaso niya doon. It's been 8 years. For the past 8 years, binabayaran nila yung mga nila doon, yung mga abogado nila doon. Alam niyo ba kung magkano yung abogado ni pastor doon? Ang acceptance fee ng abogado dyan, $250,000. I-compute nyo. $250,000 per case. Ang acceptance fee. Ilan silang dinimanda? Gaano kalaking pera yung binabayad nila dyan sa mga abogado na yan para mag-prepare dyan sa kaso na yan. So lahat ng mga Harvard lawyers ni Pastor Quiboloy dyan na nakadedicate sa mga kaso niya, gigil na sila. Matagal na nilang gustong magkaroon ng time sa korte dyan. Dinelay na nga lang ng dinelay yan . Matagal na. Before pang mangyari itong siege, matagal nang nire-request ni pastor yung extradition. Wag lang rendition.
basta extradition, dadaan sa tamang proseso, pupunta ako doon, haharap ako doon, doon ako lilitisin maayos, walang mangyayari sa akin masama, hindi ako mamamatay in between, hindi ako masasaktan sa kulungan. Okay ako diyan. Haharapin ko yan lahat. Masayang-masaya ako diyan. Noon pa gusto ni pastor na maayos na yung mga kaso niyan na yan diyan. Kaya lang nakakatawa lang yung gustong mangyari ng gobyerno rito, panoorin niyo. Either manatili dito si Pastor Kibuloy habang dinidinig ang kaso dito sa Pilipinas, pero pwede na temporarily ma-hold, ma-suspend ang kaso dito at magkaroon ng extradition at maipadala si Pastor Kibuloy sa Pwede ba yun? Pwede ba yun sa tingin ninyo? May kaso siya dito, na-arraign na siya dito, meron ng korte na humahawak ng kanyang kaso dito, nag-hearing na sila. So sinasabi ng bobong abogado na ito na pwede munang isuspend yun tapos ibigay siya sa ibang korte para litisin siya doon. So ang ginagawa nila, ayaw muna nilang ma-dismiss yung kanyang mga kaso dito. Kasi napakalaki talaga ng possibility na ma-dismiss yung kaso dito kasi wala talagang ebidensya. So ang gusto nila, before mag-decide yung korte to dismiss the case, cancelin muna natin. I-suspend muna natin, ipadala natin siya doon. Para kung sakali ma-dismiss yung mga kaso niya doon, kasi nadidismiss na yung mga kaso nila doon. Marami na siyang mga kasamahan doon, si pastor, na nakasuhan na na-dismiss na lahat yung kaso nila. Ma-dismiss man yung ni pastor doon, pag uwi niya dito, nakakulong pa rin siya. Ganon ang gusto nilang mangyari. Oo, ganon ang gusto nilang mangyari mga boss. Pag uwi niya dito, kulong pa rin siya kasi may kaso pa siya dito eh. O ma-dismiss man siya doon, pag uwi niya rito, hawak pa rin natin siya. Gago, di ba? Hindi pwede yun. Oo, at saka tingnan mo ha, ako korte halimbawa. Papayag ba naman ako na hinihiring na namin eh. Tapos ipapadala natin doon? Anong ibig niyo sabihin? Hindi namin kaya dito? Hindi ba tayo hihiring ng mga heinous crimes dito at kailangan sa Amerika pa? Tapos, magdi-decide ang presidente at magdi-decide ang DOJ. So, ibig sabihin, hawak ng presidente yung mga korte, ganon, kaya hindi pa nakakalabas si pastor. Ang ibig bang sabihin, ang DOJ, may hawak pa rin sa mga trial courts, hindi naman, prosecutor man lang ang DOJ. Department of Justice, wala silang control sa korte. Ang may control sa korte, Supreme Court. So, ibig ba sabihin talaga nito na ang presidente natin ay hawak ang mga korte, hawak ang mga huwes dito sa Pilipinas? Kaya naman pala si pastor nakakulong. Kaya naman pala si pastor hanggang ngayon, 2 taon, magdadalawang taon na siya sa kulungan, hanggang ngayon, hindi pa rin siya nakakalabas. Kaya naman pala. Yun ang problema. So dapat di pumayag ang korte dito. Hindi pwede yung gusto mangyari nito ni Claire Castro na cancelin muna natin yan, ipadala natin siya doon. Pag na-dismiss yung kaso niya doon, anong gagawin ng gobyerno natin? I-request natin extradition pabalik dito sa Pilipinas. Kasi siya dito, may kaso pa siya dito. Gago kayo. Tarantado. Butsang inang yan. Yung mga ganitong style, si Pangulong Duterte nga, pinadala yan sa ICC. Ito pa kaya, si pastor, bendalo ang mga putang inan yan eh. Kawawa naman yung tao, nakita mo, gusto nilang mawala si pastor. Noong una, pinakulong nila si pastor. Akala nila, guguho ang KOJC. Akala nila, mawawala ng boses si pastor. Nung nakulong si pastor, ano nangyari? Merong pumalit 7 banateros, mga bossing. 7 banateros ang nagsasalita ngayon, kapalit ng isang pastor, Apollo Kibuloy. Hindi nga nakakapagsalita si pastor dahil nakakulong, pero napalitan naman ng mga napakaraming mga banateros, bisdakeros, si Katibinag, si Topacio, nandiyan dyan si Attorney Guanzon, napalitan ng maraming mga boses. Akala nila, pag taing-tai sila ikulong si pastor, taing-tai si Risa Ontiveros, ikulong si pastor, nung kinulong si pastor, tapos, nung nakita nila na mahina, gusto naman nila ipatapon sa ibang bansa. Kung di ba mga gago kayo? Kung di ba mga loko-loko tong mga taga-Pilipinas, di ba? May proseso eh. Sabi nung proseso, kailangan pang dumaan yan, yung extradition na yan, dadaan yan sa korte. Pag dumaan sa korte, kung ano ang desisyon ng RTC, meron pang Court of Appeals. Pagkatapos ng Court of Appeals, meron pang Supreme Court. So, ganun kahaba nga abutin ng isang extradition. Tapos gusto nila madaliin, putulin yung kaso dito, tapos ipadala doon. Hindi pwede yun. Kailangan dumaan yan sa tamang proseso. Okay man lang kung saan man yung hearing na yan, okay man lang yan. Gustong i-clear ni pastor yung pangalan niya doon, gusto rin i-clear ni pastor yung pangalan niya dito. Kaya nga niya hinarap eh. Walang problema doon. Hindi natatakot si pastor. Kinulong nyo nga 2 taon, walang kasalanan. Natatakot ba yan? Basta siguraduhin lang natin. Siguraduhin lang natin na pag pinadala doon si pastor, which is malaki yung chance dahil tarantado itong mga nasa Malacanang. Gago mga yan. Walang batas-batas sa mga yan. Malamang sa malamang may padala doon. Ang problema kapag kasi pastor, baka madisgrasya while in transit. Okay, huwag kayo mag-alala. Pagka nangyari yan, sasamahan namin si pastor doon kami sa pakpak, sasakay, babantayan namin siya. Walang hiya kayo.
Yun lang yun. Wala kaming walang ibang wala namang hindi naman takot si pastor eh. Kahit naman na haharapin ni pastor eh. Matagal naman na niyang hinaharap itong mga kaso niya. Hindi naman siya takot sa mga kaso na ito. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palapakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palapakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Kung nasa tama ka, ikaw ay aming kasama. Pero pag mali ka, handa ka na bang mabasag? Banateros kami, walang inuunan. Dahil bayan muna, bago ang sarili. Bago ang sarili. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Banateros ang sigaw, katotohanan ang laban. Sa harap ng kamera, walang